Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang reliyon. Kamusta kayong lahat dyan? Inshallah, nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about tuplok. Tuplok! Akala ko ba itong si Erich na to, napakatapang. Anong nangyari sa katapangan niya? Hindi ba't last week? Diba? Super, announce pa siya sa harap ng media na kukwelyuhan ko yan, kakaladkrig ko yan, lahat gagawin ko, a nurse. Bandang huli today, okay, para sa kaalam ng iba, today, okay, umurong ang kanyang buntot. Natakot! Anong ginawa? Hindi pinaharap. Kasi sumugod syempre ang 18 Marines dahil kasi sinabi niya, nag-demand siya last week na kailangan humarap itong 18 Marines sa Senado. Kung matapang daw, kailangan harapin sila sa Senado. Humarap. Alam niyo ba ginawa? Ayun, pinaharang. Sa gate pa lang, sa labas pa lang, ayaw nang papasukin. Talagang struggle ang 18 Marines kasama ang attorney Balikod na yan. So talagang hirap na hirap pumasok. Pero, because of Senator Robin Padilla, nakapasok ang grupo. Anong ginawa? Hindi pinapasok sa plenary hall ng Erwin na yan. Bakit? Kasi doon din naman daw yung Blue Ribbon Committee hearing. Nagchichikahan lang daw sila doon. Nagchichikahan? Akala ko ba, sayang na sayang ang isang araw na ibinabayad ng mga tao sa taxes. Bakit ngayon? Andyan ang 18 Marines. Bakit hindi mo hinarap? Akala ko ba legit kayong grupo? Ano na nangyari? Takot? Tapos, anong sabi? Pupunta na muna daw ng Pasay. Magfa-file muna daw siya ng cyber libel. True ba? Uunahin mo yung personal interest mo? Oras ng trabaho? Nakakalimot ka ba? Nakakalimot ka sa mga sinabi mo? Hindi ba sinabi mo pa nga na sayang yung mga binabayad nyo sa taxes nyo, tas hindi magsisipagtrabaho itong mga ite? Yung pala, ikaw, natakot ka, tas kung ano-ano mga alibis mo. Kasi naman, alam nyo naman kasi na yung ginawa nyo is against sa Philippine Constitution. Kung ano kasi ang batas, sundin. Hindi yung ganyan na para maposisyon ka, para umingay ka, para maging sikat ka. Sikat ka na! Sikat ka na sa pag-i-exploit ng mga babae. Dinadalan ka ng mga babae, mga pamaleta. Yan. Papais lang kayo. Pamaleta, yan. Yung mga pamaleta sinabi ng 18 Marines. Mahirap nga naman kasi na ikaw inaakusahan, tapos ikaw ang judge. Walang ganun. Siyempre, kailangan ng taong mag-aasikaso ng isang kaso o mag-judge sa isang kaso, walang kaso. Naturalmente, kung ikaw ang judge, sasabihin mo sinungaling lahat yan, kahit na witness pa yan. Kasi nga naman, ano bang ginagawa ninyo? Manong sumunod na lang kayo sa tama. Sumunod na lang kasi sa Philippine Constitution. Huwag kasi puro pamaleta ang nasa isip. Tingnan mo. Last mo na yan. Last term mo na yan para sa mga sa mga supporters mo. Hindi naman sila natutulog Alam nila kung anong ginagawa mo. Alam nila kung anong pagpapaikot ang ginagawa mo. 'Di ba nga? Sabi ko pa nga, pabawsi-bawsi ka pa. Talagang support ka sa mga kababaihan. Kailangan ilaban ng ang bawsi na ite. Ganyan. Talagang nakikita ko lahat ng programs mo. Laging bawsi ang ang namamayagpag na ikaw ay isang tagapagligtas ng babae. Tapos malalaman ngayon, from the 18 Marines, 10 dadalang ka ng babae. Pagkatapos pipili ka o minsan sabay-sabay pa. Oh my God! Pag-i-exploit sa babae yan. Anong ginagawa? Pananalaula yan sa mga kababaihan. At ikaw,
na tagagawa ng batas, pinangangalandakan mo yung kamalian ng iyong posisyon. Ginagamit mo ang posisyon mo para dyan sa mga kamalian na yan. Ay nako, Erwin, nako, talaga, dapat kasi mag-aral ka muna ng politics, ng political science, ganon. Hindi yung wala kang kaalam-alam, sumasalang ka dyan, puro kakayabangan. Tapos, puro nakayabangan. Duwag naman pala. Takot yarn. Sa isip-isip niya siguro, isa lang naman siya, tas 18 Marines. So, Marines yan, syempre. Walang inuurungan. Talagang, kumbaga sa mandirigma, sila ang, to the highest level ang, niyan, mga trainings niyan. Talagang, mata lang ang walang latay. Mata lang ang walang latay. Ay, Yumi, ano ba pinagsasabi mo? Pero alam nyo guys, ang saya-saya ko. You know why? Kasi sila mismo, napapahiya sa mga sarili nilang salita. Kung ano mga ina-announce nila, kung ano mga sinasabi nila sa mga media, sila din mismo ang nagde-debunk sa sarili nila. Yun yung nakakatuwa doon. Kasi halatang halata na hindi sila nagsasabi ng totoo. Di ba nga, hindi nga nila mapalitan ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Akala ba namin nasa posisyon kayo na maayos at talagang iyon nasa konstitusyon at na kailangan sundin at nagkamali itong majority? Ba't hindi niyo magawa ng paraan ngayon? Nasaan na? Nasaan na ang powers nyo kung talagang kayo ay sumusunod sa Philippine Constitution? So meaning to say, wala. Colorum. Fake. Ganun yon. Pinag-aaway-away nyo pa yung mga abogado. Ano ba yan? Ano bang gusto nyo? Kayo ay above the law? Parang ganon. Parang ayan ang law, tapos kayo masusunod kahit may law na. Tamang-tama talaga yung binigay sa yung pangalan. Law bender. Well, anyway guys, okay, panoorin nyo na lang yung video ko na ito. Yan, andyan kung ano ang ginawa nila. Okay, kung ano ang ginawa nila ng 18 Marines para makapasok sila ngayon dito sa Senado. At dito rin kasi makikita ninyo kung ano ang mga saloobin nila. Sinabi rin nila dito na si Senator Loren Legarda hindi kasali. Ia-amend nila yon. Inamin naman ng dalawa sa 18 Marines na nagkamali sila. Dahil ang pagkakapaliwanag doon, hindi nila nakitang tumanggap ng maleta ang Senator Loren Legarda. But instead, nakita nila ang saldi ko na pumasok lang ng bahay. At ang maleta isinakay nila sa kabilang sasakyan na ginagamit nito si Congressman Saldico. Congressman ba yan? Yumi, ko ano pinagsasabi. Bakit? Totoo naman, di ba? Tayo, binubulgar lang natin kung ano katiwalian nila. Walang masama doon. Kasi ito nanggagaling mismo sa mga bibig nila. Inuulit lang natin na kailangan malaman ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa, mga OFW, para hindi sila mag-alala na ang majority ay patuloy na lumalaban. Yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.